Mahigit-anin na pong nag-apply at nagbayad para sa trabahong alok sa Italy ang nabiktima umano ng recruitment scam. Saksi, si Salima Refran. Nagpasaklolo sa Justice Department ang 68 mga biktima umano ng isang recruitment scam sa Italy. Naengganyo raw sila dahil usap-usapan sa Filipino community roon ang bilis umano sa pagproseso ng application ng isang Pinoy-operated manning agency. Kapalit yan ng bayad na 3 gives na ang total. Magbabayad kami ng tatlong installment. 1,000, 1,000, 1,000. Bali 3,000 euro. Magkano yun in peso? 180,000 po. Inalam nila, mabilis nga. Ang iba, 3 days, meron na. So, nagtiwala ako, nagpapasok po kami ng application. Via email o social media raw pinadala ang kanilang work permit o nulla osta. Pero nang ipasa nila yan sa Embahada ng Italy dito sa Pilipinas para makakuha ng work visa, dininay ang kanilang aplikasyon. Ang nakalagay doon, falso or false, yung kanilang mga nulla osta. Hindi talaga totoo. Aabot raw sa 400 ang mga nagrereklamo na kukuhaan ng salaysay ng Justice Department para imbestigahan ng NBI. Ang iba dyan, nagsanla ng bahay lupa. Nagbenta po ang mga yan ng sasakyan, ng utang sa mga porsyentuhan. We will help them draft complaints, complete affidavits. Kung ano yan, kung ito ay swindling, estafa, large-scale estafa, qualified theft, or whatever cases they are, we will help them draw out the truth. May inihain na ring resolusyon sa Senado para imbestigahan yan. Sa isang pahayag, mariing tinatanggi ng Alpha Assistenza SRL ang mga reklamo ng mga illegal na aktibidad laban sa kanila. Kumuha raw sila ng third-party liaison para tumulong sa pagsumite ng mga dokumento ng mga aplikante sa Pilipinas. Pero nalaman nilang higit sa authorized applicants nila ang prinoseso nito at kinolektahan pa ng pera. Nagkikipagtulungan na raw sila sa investigasyon tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.